Good day sa inyo lahat mga boss repa. At in today's video nga pala magbo-blueprint tayo ng isang cylinder block. DU3 nga pala to mga boss, upgraded na sa 70cc. At shoutout nga pala kay Sir Angelo ng Teresa Rizal. Ito yung cylinder block mo, i-blueprint natin para makuha natin yung exact measurement or yung nearest measurement na meron na block na to. So dito nga hinahanda ko yung papel na gagamitin natin pang blueprint dun sa mga butas o sa mga bintana ng block natin mga boss. At sa mga gusto ring matuto or magkaroon ng idea, panoorin nyo lang to at sundan nyo lang. Kung meron kayong mga katanungan mga boss repa, mag-comment lang kayo rito at willing naman akong sumagot palagi. Alam nyo naman yan. So ayun nga, na-cut out ko na yung tamang sukat para doon sa loob ng cylinder wall natin para ma-blueprint natin yung mga bintana mga boss repa. So kailangan lang natin pantay-pantayin yan or bahala na kayo sa steps na meron kayo kung paano nyo makukuha yung blueprint nito. Pero ganito lang din yan mga boss, halos magkakasing same lang naman ang proseso o procedure para makuha natin yan. Kasi isa sa kahalagahan ng pagkuha natin ng mga sukat or nearest measurements ng mga port windows natin ay para magkaroon tayo ng basis sa mga sukat ng port windows natin. Para pag magbubuo tayo, alam natin kung nasa permissible pa ba yung mga sukat or nasa stock pa ba siya. Para malaman natin din kung overport na ba to o nasa standard port pa rin ba yung block natin mga boss. At isa pa sa kagandahan ng pagkuha ng mga port windows natin mga boss, yung sukat or yung measurement is para magkaroon tayo ng calculations kapag binubuo na natin to at makuha rin natin yung proper displacement, kung ilan cc itong binubuo natin at kung gaano rin kalaki or gaano ka volume sa gagamitin nating cylinder head para sa binubuo nating block or sa binubuo nating makina mga boss. Kaya kung mapapansin nyo mga boss repa, sa mga iba pa nating tutorial or tips na videos or content is iniisa-isa ko yung mga proseso kung mapapansin nyo mga boss, kasi importante talaga lahat yan sa pagbibuild natin ng mga engine natin. Kaya sa mga hindi pa nakakapanood ng mga previous videos natin mga boss repa, is panoorin nyo step by step para at least alam nyo yung mga proseso kung paano tayo magbubuo, kagaya ng pagkuha ng crankshaft sukat or measurement, pagkuha ng cylinder bore para makuha natin yung proper or correct displacement ng ating makina mga boss, pati ang susunod na yung cylinder head volume natin mga boss para magkaroon tayo kung ilan ang compression ratio ng isang makina natin. At dito nga mga boss mapapansin nyo, tinitrace ko na yung na-blueprint nating mga bintana para at least makuha ko or magkaroon ako ng idea or pinakamalapit na measurements sa mga butas nung nasa block natin. Yan ang magiging basis natin mga boss, yung mga butas na yan or measurement na yan para magkaroon tayo ng hakbang kung meron pa ba tayong kailangan baguhin o kailangan pang ayusin mga boss. At isa pa sa advantage ng pagkuha ng blueprint ng mga port windows natin ay makikita natin agad dito kung may mga hindi pantay-pantay na butas ng port auxiliary tsaka transfer port at boost port. Dito pala makikita natin kung may madidelay tsaka merong advance ang bukas o sarado ng mga port windows natin sa pagbaba at akyat ng piston natin sa cylinder block. Kaya isa to sa pinakamainam na gawin o proseso upang magkaroon tayo ng mga reference or data na magagamit natin sa pagbubuo natin ng makina mga boss. At kung magpapalaki o magpapaliit ka man ng mga butas ng port windows natin ay magagamit mo yan mga boss na reference or data. At sa mga darating o sa mga susunod pang project na gagawin mo na cylinder block mga boss, kasi meron ka ng mga reference ng sukat ng iba't ibang cylinder block. Kagaya na lang dito mga boss, iba-iba ang transfer durations at exhaust durations mga boss. Tsaka take note mga boss repa, pag alam mo yung mga ganitong klaseng proseso o kaalaman sa pagbubuo or pagbibuild ng makina, mas madadalian ka na lang sa mga darating na project na gagawin mo mga boss. Alam mo na rin kung na-alter ba yung isang makina or yung isang block kapag nagkaroon ka na ng blueprint. Kaya malaking tulong talaga itong mga ganitong klaseng kaalaman at procedure mga bossing. Kaya dito mga boss repa, mapapansin nyo, isa-isa ko nang sinukat yung port duration, yung exhaust port, transfer port, tsaka boost port mga bossing, tsaka yung auxiliary port. Makikita nyo dyan yung travel nung or yung layo ng bawat bintana sa top dead center natin. Ang mga susunod kong gagawin dito mga bossing is yung magkakaroon na tayo ng sukat sa degree wheel para makuha natin yung angle or degrees position nung piston natin sa bawat bintana na sinukat naman natin, kung tama pa ba or kailangan nating baguhin yung mga distansya na yan or yung butas or yung mga pugis na meron tayo sa cylinder block na binubuo na natin. Tapos isusunod na natin dyan ay linisin ang mga port windows, i-chamfer natin para mas maayos at
mas maganda ang performance ng bawat cylinder block na binubuo natin mga bossing. Next naman natin kukuhanin dyan mga bossing yung blowdown pag nagamitan na natin ng degree wheel. Kaya hanggang dito na lang muna ulit at abangan nyo yung next video natin mga bossing. At maraming salamat sa lahat ng nagla-like at nagpa-follow at nag-share mga boss. At kapag hindi ka pa naka-like at follow nyo na mga boss.